Welcome back dito sa Good Morning Club. Kami pa rin ang inyong kumare at your service. Usapang kalusugan naman tayo ngayong umaga. Nakararamdam ba kayo ng pagkirot o panlalabo ng inyong mata? Naku, tumutok na sa talakayan namin this morning. Pero bago po yan, panoorin muna ito. Pala si Rosita Domingo, Casey at Casey. Lumabo ang mata ko nung edad ko 40 years old ako. Pagka nagbabasa ko, medyo nahihilo-hilo ako. Hindi ko masyadong mabasa yung binabasa ko. Pagka naman titingin ako sa malayo, medyo parang nagbablur-blur siya. Pagka naman sobrang lapit, at wala na talaga akong mabasa kung nagbabasa naman ako. Gusto ko naman na may makatulong naman sa akin para naman mabigyan ng solusyon yung nararamdaman ko sa mata ko. At kasama rin natin ngayong umaga ang kumare natin si Mommy Casey. Hi, Mommy Casey. Good morning po. At para tulungan ang kumare natin si Casey sa kanyang kondisyon, kasama rin natin si Dr. Nilo Vincent Flor Cruz mula sa American Eye Center. Magandang umaga po, Doc. Good morning. Yan, kitang-kita ko naman ikaw, Doc, ano? Yes. Pero sabi ko nga, hindi ka naging sa Casey sa mga nararamdaman. Ako rin, 40 years old ako simula talamin. Ako, nandun na tayo. Yan. Tanong natin kay Doc, ano ba ang sanhi talaga ng paglabo ng mata at bakit nga ba taon-taon daw lumalala ang mata? Si Mommy Casey. Yung sa kaso ni Casey, ano lang yun, it's part of aging, no? At 40 years of age, nahihirapan talaga tayong, nag-uumpisa na tayong mahirapang magbasa sa malapit, no? Ilalayo na natin. Normal pala yun. Normal yun. Usual. So ano yung Doc, parang mas malabo pagka lumahapan linalayo, lumilinaw. So yan ang signs na anak ko, baka sila. Ay, ako baliktad. Pag malapit, malinaw. Pag malayo, parang nagdo-double vision ako. Kapag gano'n naman, nearsighted naman. May kinalaman din sa age. Hindi, more of yung curvature ng cornea at ang haba ng mata. Okay. So ano ba talaga yung mga sintomas para malaman na nagsisimula na lumabo ang inyong mata? Bukod dun sa obvious na naglalabo yung paningin, meron ba ibang mararamdaman dapat ng isang tao? Wala naman halos. Nahihirapan siya sa kanyang activity, sa pagbabasa, sa pagmamaneho, kung ito ay driver, sa panonood ng sine. May tinatawag kasi tayo, Doc, na nearsightedness at farsightedness. Tulad yung sa akin, nearsightedness. Kay Casey, ano kaya? More of a presbyopia, yung nahihirapang magbasa sa malapit. So, farsighted siya. Iba rin. Iba rin yun. Iba rin. So, ano yung difference ng nearsighted at farsighted? Yung farsighted naman, nahihirapan sila sa malapit. Sa malayo naman ay malinaw. Pero may grado pa rin. Ano po sa nun? Yung pa rin, yung curvature ng cornea at haba ng mata. Hindi naman, Doc, nakukuha yan sa ano. Yung sinasabi nila, di ba, usually masyadong malapit manood ng TV, or nagbabasa sa dilim, yung mga ganyan. Hindi naman. Yung farsighted at nearsighted ay mana-mana. Okay. Yung magulang mo ay makapalang sa loob. Malaking chance ikaw ay magkakalamin. Hindi pala totoo nyo, na pag nakasanayan mo na nagbabasa ka ng ganyang kalapit, nag-iPad ka ng ganyang kalapit, TV ganyang kalapit, parang nag-a-adjust yung mata mo. Hindi pala totoo yun. Kung parang nearsighted ka, nearsighted ka. Farsighted ka. Doc, ito, base sa initial findings ninyo sa mata ni Kumaring Casey, ano ba yung treatment para sa, ano po sinabi niyo yung kanyang condition? Presbyopia. Presbyopia. Sa kanya, simpleng reading glasses lang ay maaari na siyang makikita ulit ng malinaw sa malapit. Yun. So, alamin nyo na yung grado? Grado. Bawat mata. I-check yung grado, titingnan din kung may grado rin siya sa malayo. Sa kanya po, in her case, nakapunta na po siya sa inyo, no? Na-check niyo na po yung grado. Na-check siya. Ano po yung grado ng sa edad niya 46, no? Meron siyang mga plus 150 na grado sa malapit. both eyes? Both eyes. Saan magkaiba yung grado? Both eyes. Plus 150. At po ba yung may tuturo? Sa edad niya normal. Normal pa pala yun yun. Ano yan? 150 na plus.
150 na grado sa mata ni Maring Casey. Hindi pa matuturing na yung kapal ng salamin, hindi divided. Okay pa yun. Part of normal sa kanyang edad. Tanong natin si Casey, ano ba yan sa lahat pa ng gawain bahay mo? Medyo nararamdaman mo na rin, parang yung hirap sa pagluluto niyan. Oo. Lalo na po sa pag nagluluto ng ulam. Oo. Merong mga hindi ko bakit kung nandun pa yung paminta na Kaya kumapaalat. kala mo asukal, asin pala, yung mga gano'n. Talagang patitingin ko pa sa anak ko. Ano patitingin kung naandyan pa yung nadurog na paminta? Mahirap yun. Baka sunod na pala yung isda. Oo nga, ito chance mo na Casey, katabi mo si Doc, meron ko pang gusto mahabol na tanong. Doc, gusto ko lang pong malaman kung yung paglalabo ko ba ng mata, namamana? Ayun na. Katulad ba sa mother side ko? Ayun. Meron siyang katarata? Okay. Yung kondisyon mo ngayon ay hindi na mamana. Yun nga, sabi ko, pag mo ng 40, kailangan na tayong mag-reading glass. Pero yung tungkol sa katarata, hindi rin yun namamana. No? Ang katarata is, it's also a degenerative disease. Comes with age, no? Comes with age also, so huwag mo kayong mag-alala. Yun nga lang, habang tumatanda ang tao, lumalaki yung chance ang pwedeng magkaroon ng katarata. Kaya yung tatanggapin na natin na sa pagtanda natin, maaaring talaga atin magkaroon ng katarata. Dahil nga hindi siya namamana eh. Comes with age, oo. Bukod po kay Casey, may katanungan din ng mga kapatid natin sa Facebook. Kunahin ko na po ang tanong ni Anne. Pag nakaharap ako sa computer for 6 to 8 hours, after that, masakit na ang ulo ko, nahihilo ko, di ako makatulog, masakit, and now I suffer blurriness sometimes. Nakaka-relate ako dyan. Okay, totoo yun, no? Marami tayong mga kapwa Pilipino na buong araw na sa computer. Maaaring na-experience nila yung dry eye syndrome, no? Or naluluyo yung mata, no? Kapag nakatipid tayo sa ating ginagawa, sa trabaho natin, computer man yun, or iba pang trabaho, sa iPad natin, natutuyo kasi hindi nalulubricate yung mata dahil bihira tayong pumikit. So ano pong kailangan gawin? Pag ano, eye drop? Well, pag gano'n, eye drops or simpleng pahinga every 30 minutes, no? Isipit kayo. Sa tayo, rest, isipin mo muna ng ibang bagay. Ano ba yung sasabi na, Doc, yung, ito, the same with TV, saka sa computer, meron ba yung radiation? Meron ba kinalaman dun sa... Radiation, kailangan malakas na radiation para maapektuhan yung mata. Kagaya ng sa mga taong may cancer. Yun yung nakaka-apekto na radiation. Pero yung plastic computer, mga Hindi pala. TV, Ganun safe pala. naman yan. Safe naman pala. Okay. So, I guess with anything, kasi pagka talaga ino-overwork, ang kahit anong parte ng katawan, siguro, Doc, pati ang mata, no, talagang aangal na. Parang way of, ito parang umaangal ang ating mga mata. Moderation pa rin. Hindi pala, i-revenge lang. Oo, yung pagkamadok, dahil daw bago, ay pagkod, biglang babasahin ang mata. Yun na. Tama ba daw yun? Sabi ng lola ko, huwag mo binabasahin mata mo, mapapatmak ka, di ba? Lumaki tayong ganun. Totoo po ba yun? Yun ay isang sabihan naman. Ang sabihan lang pala. Eh bakit gano'n? Para pagpagod yung mata ko, tapos maghihilamot ako. Ito yun di ba pagod, nagbasa, naghilamot, parang after ko magilas yun, lalabo yung mata ko. Well, ano pa rin yun? Maaaring may dry eye ka, tapos yun nga, nalulubricate. Ay, pala yun. May gusto rin linawin si Rowena Garcia Nazar. Ito raw ang kanyang karanasan. Parang may mga nanginginig na guhit akong nakikita at yung gilid ay nanlalabo. Maraming mga klaseng sakit na nagkukos yung lumalabo yung gilid ng paningin. No? Ang unang-unang kailangan dapat ma-check up siya ng maigi. No? Maraming test na ginagawa sa mata. Pwedeng grado, pwedeng dryness, pwedeng glaucoma. Pag yung gilid ng mata ay naapektuhan. So maraming may dahilan. So, kailangan magpa-check. Dadagdag ko na rin, Doc, ewan ko kung ako lang ang nakakaranas ito, malamang hindi. Yung sinasabi nilang seeing stars, diba sa akin hindi artista, yung talaga kung nakakita ko, yung parang merong mga kumukuti-kita. Parang namumuti na, namumuti, ano din sabi ni Doc, parang namumuti. Ano yun? Ano ba yung nakikita natin Yung floaters, no? Yung tawag natin, diffuse floaters, no? Sa likod ng mata, merong gel. Pala talaga. At yung gel na yun, habang tumatanda ulit tayo, ay nagkakaroon Okay lang, Doc.
Tanggap na namin yung liquefy, magiging tubig siya. Okay. So, pag naging tubig yung gel na yun, aalog-alog siya sa loob ng mata. Oo. Kaya yun yung nakikita Ayun mo ang yung nakikita floater. pala. Hindi natin na-imagine ito. So, naging tubig na pala. Yun pala, yung ito na nalaman yun yun, nagiging liquid na yung dating Ah, meron ka rin yun? Yes. gel. Stars. Oo. Hindi ka lang with, jewelry, no? No, yan. RIP, oo. Eto mula naman kay Leslie Ann Dumandan Molot. Palagi po sumasakit ang ulo ko, pati na rin ang mata ko, lalo na kapag kulang ako sa tulog. Ito pa yan. Epekto po ba, kaya ito sa iniinom kong pills at saka sa puyat? Siguro, Doc. Well, definitely, pagka pagod ka, may mararamdaman ka. Nasakit ang ulo mo. Yun nga, dryness din. Kapag masyado mong ginamit yung mata mo, long waking hours, no? Pwede kang magkaroon nun. Nako, guilty na naman Guilty tayo. na naman. Ikaw ba? Yung tulog mo ba? Yung sapat? Casey? Ay, Ako nga, hindi, pagkulang, lahat tayo mga nanay. pagkulang yung mata, parang may pintig-pintig yung Yeah. mata ko, yung dito sa ilalim, yung dito, ngayon mo Ah, yun. yung Parang may gumagaling. Oo, normal yun, sa kailangan talagang i-rest, no? Ako ba, yung mga nanay dyan, lalo na yung mga may newborn, katulad dito siya, malamang ilagay Oo. puyat. So, kailangan din tayo mag-alaga ng yun, may epekto din pala sa ating panig. Yes. Okay, mula naman kay Lala. Si Lala yun. Si Lala. Okay, ang bilis eh. Oo. Okay, hindi ko na Ayun na, nabasa. sabi ni Lala at Pinyas, ano po ang magandang gawin sa 4 years old na baby, speaking of baby boy, na nababanlag yung right eye niya. Okay. Oo. Kapag nababanlag ang mata ng bata, no? Kailangan may examine ng isang doktor sa mata or at mas maigi, specialista sa bata, no? Pediatric ophthalmologist, no? Kapag nababanlag, tinitingnan yung grado ng mata. Pangalawa, tinitingnan din yung alignment ng muscle ng mata, no? Kapag may grado, correct, no? Hindi mo siya mababanlag. Pag may banlag pa rin, doon inooperahan ng isang specialista sa muscle, no? Sa strabismus. Oo, ganun din pagduling naman, the other way, ganun din. So, pwede pa po nang makorek through eye check-up and eyeglass. Eyeglass, Pag hindi, operasyon na yun. Okay. Ito naman ang susunod natin. Mabilis na. Nagmamadali ang ating prompter, no? Next Marami tayong question. katanungan actually mula sa Facebook. Hindi na